tingnan natin ang iyong mga galaw. Ang binatang ito ay napakagaling lumaban. Paano nangyari iyon? Natalo ako. At natalo pa, ng ganito kat hindi. Kapatid, bilib na ako. Talagang magaling kang lumaban. Mula ngayon, ang taong ito ay kapatid ko, kapatid ni Brother Long. Sa Hong Kong, sino ang maglalakas loob na galawin siya? Ay kung makalaban sa akin, kay Brother Long. Kapatid, kung may oras ka sa hinaharap, mag-inuman tayo. Tinakot mo ako. Ayos lang, tapos na, tayo na. Siya iyon. Ang aktor na gumanap sa pelikula, na aktor mula sa mainland, Direk Mai. Bakit siya kinuha? Para gumanap bilang Zhou Chaoxian. Sa tingin ko, nandito lang siya para sumikat. Huwag mo kaming pabagalin mamaya, sa aming pag-arte. Sana mamaya kayo, ay makasabay sa aking pag-arte. HMPH, nagkukunwari pa. Kung handa na, magsimula na tayo. Kung mayroon kang problema sa akin, sabihin mo lang. Babaguhin ko. Ako. Ano ba ang inaarte mo? Nakalimutan mo pa ang linya mo. Ulitin. Patawad, Direk. Masama ito, Direk Mai. May dalawang gang na nagbabarilan sa labas. Ano ang sinabi mo? Ano na ang gagawin natin ngayon, Zhang Yu? Hindi kaya tayo madamay rito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakapanakit sa iyo. Buisit, bakit si Along pa? Tauhan yan ni Master Hong. Mga tauhan niya, hindi madaling kalabanin. Kapatid, bakit ka nandito? Brother Long, may shooting kami rito. Kung may problema, sa labas na lang natin pag-usapan. Kapatid, nandito ka pala, may shooting kayo. Tigil lahat. Set ito ng kapatid ko. Kung gusto ninyong mag-away, doon kayo sa malayo. Pasensya na, Brother Long. Kapatid, sa susunod, kung may maglakas loob na, manggulo sa set mo, tawagan mo lang ako. Aayusin ko yan para sa iyo sa isang iglap. Sino ba talaga ang taong ito? Kahit ang mga Red Bull ng Qingzhou Society, nirerespeto siya. Isang pelikulang erotiko, sa loob lang ng 10 araw, ay kumita na sa buong Hong Kong, pati na sa merkado ng Southeast Asia. Sa loob ng 10 araw, umabot na sa 200 milyon ang box office. Kailangan nating bilisan ng plano. Kailan ipapalabas ang #1 in the world, Sir Du? Ang post-production ay minamadali na, pinakamaaga sa susunod na buwan. Maaari na itong isumite para sa censorship. Kapag nakuha na ang approval, maaari na itong ipalabas agad. Mabuti. Kapag ipinalabas na ang drama, agad ninyong ikalat ang video na iyon sa buong internet. Hindi lang ba ang gusto ko? Gusto ko na sa buong buhay niya. Hindi na siya makakabangon pa. Gusto kong makita ng lahat sa industriya kung ano ang mangyayari kapag kinalaban. Ako, si Du Wenhai. Sir Du, huwag na kayong magalit sa taong iyon. Lumabas ka. Lumabas ka. Sumikat na tayo. Kapatid, ang galing mo talaga. Sabi nila, sisikat daw ang dramang ito. Salamat na rin. Sa hiya mo. Masyado mo naman akong pinupuri, Brother Long. Zhang Yu, alam ko na. Magtatagumpay ka talaga. Bakit ganito? Mas marami naman ang eksena ko kaysa kay Zhang Yu. Bakit sa huli? Sa kanya lahat ng credit. Pero ayos lang. Kumilos na si Sir Du. Hindi ka na magiging masaya ng matagal. Masama ito, Kuya Zhang. May problema sa internet. Anong nangyari? Sinong may gawa nito? Bakit bigla na lang lumabas ito? Lahat ng channels natin, naban na lahat. Sigurado akong si Du Wenhai ito. Bukod sa kanya, wala nang iba pang may ganitong kapangyarihan. Buisit. Itong si Du Wenhai, talagang ayaw bumitaw. Zhang Yu, sinabi ko na sayo, huwag ka munang magsaya. Hanggat hindi dumarating ang huling sandali, hindi pa alam kung sino ang mananalo. Buisit. Kayo pala ang mga bulag na tanga. Ang lakas ng loob ninyong galawin ang kapatid ko. Pupunta ako ngayon din, para wasakin ang kumpanya ninyo. Anong pagkakataon? Ang mga salitang ito, ay gusto ko ring sabihin sa'yo. Fang Kun, sa isang tawag ko lang, maiintindihan mo rin. Madam Fu,
si Du Wenhai, ay nakuha na ang atensyon ng publiko. Pwede na nating isara ang bitag. Yuhua, ang sinabi mo, totoo ba? Huwag kang mag-alala, maayos din ito agad. Ang pag-iwas sa buwis ni Du Wenhai, pagbabayad ng mga troll para suruan si Zhang Yu, at ebidensya ng paglustay ng pondo ng kumpanya. Nasa mga kamay ko na lahat, pero kailangan ko ang pinakamahalagang encrypted backup na hawak mo para sa isang nakamamatay na tira. Madam, kung gagawin ko ito, at malaman ni Sir Du, siguradong malalagot ako. Nakalimutan mo na ba noong 3 taon na ang nakalipas? Nang magkaproblema ang proyekto, isinisi niya ang lahat ng kasalanan sa dati niyang assistant, kaya nakulong ang kawawa ng kalahating taon. Habang siya ay nakatakas, 5 taon ka na sa tabi niya. Masyado ka ng maraming alam. Kapag napabagsak na niya si Zhang Yu, ang susunod na gagawin niyang panakip butas ay ikaw. Heto ang 5 milyon sa isang Swiss bank account. Pwede mong ilipat kahit kailan. Ang pasaporte at visa mo, naasikaso ko na. Kapag tapos na ang trabaho, ipapadala kita sa ibang bansa ngayong gabi. At hindi mo na kailangang bumalik pa. Pumapayag ako, nanakawin ko ang mga dokumento ngayong gabi. Matalino, tandaan mo, kailangan mong magtagumpay. Bawal pumalpak. Gabi na, hindi ka pa umaalis. Nasa loob pa ba si Sir Du? Kakaalis lang ni Sir Du. Bumalik ako para kunin ang kontrata para bukas, at para na rin maglinis. Kukunin ko lang ang script ko. Nga pala, ang inutos ni Sir Du na iPost, bukas ng eksakto sa oras. Ikakalat sa buong internet. Tama, huwag kayong mag-alala, Sir Fang. Ayos na ang lahat. Patay. Bakit siya bumalik? Bakit nandito ka pa, Sir Du? Nakita ko po kasing medyo magulo ang opisina ninyo. Kaya nagpaiwan ako para maglinis. Aalis na rin po ako agad. Sige, makakaalis ka na. Huwag mong kalimutang kunin ang kay Zhang Yu. Nakatutok ang push para sa mga iskandalo. Sige, Sir Du. Nagawa na, nakuha na rin sa wakas. Mabuti. Ngayon, pasabugin na sa buong internet, tax evasion, kontrata ng mga troll, binayaran si Musimen para sa recording, pinipigilan si Zhang Yu, lahat may matibay na ebidensya, walang dapat makaligtaan. Kung si Madam Fu, malaman na ako ang may gawa, akala mo ba may lusot ka pa? Tinulak niya ang dating assistant, para akuin ang kasalanan at makulong. Mas alam mo yan kaysa sa iba, ikaw na ang susunod. Ang 5 milyon na binigay ko sa'yo, at ang visa palabas ng bansa, magagamit mo na ngayong gabi. Pagkatapos nito, walang makakahanap sa'yo. Naiintindihan ko na ngayon, ay schedule na ang pag-push. Bumiktad na ang sitwasyon. Zhang Yu, lahat ng tao, humingi ng tawad sa'yo. Ang pag-arte ay higit sa lahat, ang malinis ay mananatiling malinis. Salamat sa pagtitiwala ng bawat isa sa inyo. Sir, hindi na mapigilan. Sumabog na ang hot search sa lahat ng platform. Naanban na ang lahat ng accounts. Lumabas na lahat ng ebidensya laban sa atin. Contaken agad si Sir Du. Bakit nagkaganoon? Hindi ba't sinabi na walang palpak? Sir Du, ang mga brands, kinansela na lahat ng kontrata. Naglabas ng statement ang production na papalitan na ang cast. Tapos na tayo. Sino ang nag-leak ng mga files? Sir Du, anong gagawin natin ngayon? Minumura na tayo ng buong internet. Imbestigahan. Kapag nahanap ko ang traidor, pagbabayaran ko siya. Sir Du, maraming tawag. Ang pumasok, hinihiling na bukas ng umaga. Pumunta para makipagtulungan sa imbestigasyon. Ano ka mo? Tapos na. Tapos na ang lahat. Madam Fu, sa pagkakataong ito, ang insidente kay Du Wenhai ay nagdulot sa Xinguang Entertainment na masira ang reputasyon. Bilang bagong pinuno, paano niyo muling itatayo ang tiwala sa kumpanya?
Sa panahon ng panunungkulan ni Du Wenhai, lahat ng ilegal na operasyon ay lubusang inimbestigahan na ng kumpanya. Ang bahagi ng tax evasion ay buong binayaran na. Ang mga multa ay buong binayaran na rin. Ang mga sangkot sa paninira at pambubuli na kinokontrol ng mga troll ay walang bisa lahat. Mula sa araw na ito, tatalikuran na ng Xinguang Entertainment ang pagiging traffic-driven, ganap na lilipat sa mga magagaling na aktor at sa dekalidad na nilalaman, sina Fang Kun, Lu Yifan at iba pa na mga sangkot na artista. Ang kumpanya, sina Fang Kun at Lu Yifan ay gumamit ng kapital para umangat, bumili ng mga troll para magpakalat ng chismis at manira. May delay ang shooting sa set, matibay ang ebidensya, dahil sa kapabayaan ng management ng kumpanya, kasamaan ng kapital, hinayaan kayong magdusa, sa walang basehang paninira, at walang katapusang pressure, patawad. Tingnan mo ang buong internet, lahat sila humihingi ng tawad sa'yo. Sa top 10 trending searches, 7 doon ay nagtatanggol sa'yo, mula sa pagiging extra hanggang ngayon, mga pang-iinsulto, pagdududa, at panggigipit. Nakita ko na lahat. Ang talagang mahalaga ay hindi ang paghingi nila ng tawad, kundi ang pagbabalik ng hustisya. Ngayon, ang Economic Crimes Investigation Detachment ay opisyal nang nag-anunsyo na iniimbestigahan na si Du Wenhai. Si Fang Kun ay naban na sa buong internet. Bakit? Ako ang top star. May itsura ako, may fans ako. Si Zhang Yu, isa lang siyang basurang extra. Bakit siya aapak sa ulo ko? Kuya Kun, ngayon, ang buong internet ay hinuhukay ang mga baho mo. Yung pagiging diva mo noon, paggamit ng stunt double, at pambubuli sa assistant, na-expose na lahat. Wala akong pakialam, gumawa ka ng paraan. Linisin mo ang pangalan ko. Gusto kong bumalik, gusto kong sumikat. Kinansela na ng Xinguang ang kontrata mo. Ang mga brands ay humihingi ng 300 million na danyos. Ay manda ka ng production team for breach of contract. Ngayon, ikaw na ang number 1 sa blacklist ng industriya. Wala nang maglalakas loob na kunin ka. Hindi ako makakapayag. Attention, lahat ng departments. Isang take lang itong eksena. Lahat kayo, ibigay nyo ang best nyo. Action! Zhou Chaoxian, kinuha mo ang ganito karaming teritoryo. Hindi ka ba natatakot na mabulunan, mamatay sa kabusugan? Ang Hong Kong ay isang piraso ng karne. Kung sino ang may kakayahan, siya ang kakain. Kung hindi nyo kaya, ako ang kakain para sa inyo. Masyado kang mayabang. Mga walang kwenta, tandaan nyo ang sasabihin ko ngayon. Ang susunod sa akin, kikita ng pera. Ang kokontra sa akin, ililibing sa bundok. Zhang Yu, ang galing ng acting mo. Yung eksena kanina, 1 take lang. Salamat, salamat. Nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Mahigit 40 taon na akong umaarte. Ngayon lang ako nakakita ng kalaban sa eksena na natabunan ng aura mo. Hanggang sa hindi makapagsalita, hindi ka lang umaarte. Ikaw mismo si Zhou Chaoxian. Ding. Host, ang paghubog mo kay Zhou Chaoxian. Ang character, compatibility, ay 78%. Nakakuha ng reward. Mental stability dagdag 10. Emotional control max. Ang sistema ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na nagdala sa akin, kung nasaan ako ngayon, ay ang sarili kong pagtityaga, at ang mga taong nasa paligid ko. Masyado kang nakakagulat kanina. Sa harap ng monitor, lahat ay natulala. Ang pag-arte bilang kontrabida ay hindi sa pagsigaw, kundi sa buto. Ang kalupitan ni Zhou Chaoxian ay nakatago sa kanyang mga buto. May magandang balita ako sa iyo. Ang 15th Golden Statue Awards, bukas na ang nominasyon. Ang Ma Zaishi at Mo Jin, sabay na inirekomenda na sumali ka para sa Best Actor, para makipagkumpetensya sa titulo ng Best Actor. Best Actor. Ang bagay na hindi ko pinangarap noon, sa buhay na ito, ay talagang nagkatotoo. Oo, lahat ng direktor at aktor sa industriya, ay magkasanib na nagrekomenda, mula sa pagiging extra, lumaban ka hanggang dito. Alam naming lahat, kung gaano ka nagsumikap. Best Actor Zhang Yu. Kuya Hia, mahal ka namin. Ang gwapo ni Zhou Chaoxian. Mr. Zhang Yu, sa pagkakataong ito, nominado ka para sa 2 pelikula bilang Best Actor. Tiwala ka ba na mananalo ka bilang Best Actor sa Golden Statue Awards? Ang ma-nominate ay isa ng pagkilala ng industriya sa akin. Manalo man o hindi, tatanggapin ko. Miss Chin Fei, mula sa pagiging sikat na aktres, naging manager ka ni Zhang Yu. Sinamahan mo siya sa mga panahong lugmok siya. Ang namamagitan sa inyo, matagal na bang lumampas sa relasyon sa trabaho? Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bata. Ang Best Actor Award na ito, bukod sa iyo, walang ibang karapat-dapat.
30 taon na akong gumagawa ng pelikula. Si Zhang Yu ang nagpamangha sa akin. Huwag kang kabahan. Susunod, igagawad na ang pinakamahalagang parangal ng Golden Statue Awards, ang Best Actor. Ang nanalo ng Golden Statue Award para sa Best Actor ay Moon Jin, Zhou Chao-sian. Congratulations, Zhang Yu. Salamat sa inyong lahat. Salamat, Direk Mai. Salamat sa lahat ng kasamahan sa produksyon. Nakatayo rito. Naalala ko maraming taon na ang nakalipas. Ako ay isang extra na binabayaran ng 100 kada araw. Natutulog sa basement, kumakain ng instant noodles. Pinapagalitan ng direktor, minamaliit ng mga sikat na artista, at tinatapakan ng iba. Nung panahong iyon, tinanong ko ang sarili ko, kaya ko bang umarte? Kaya ko bang maging matagumpay? Walang makakasagot sa akin. Gusto kong magpasalamat sa isang tao, ang aking manager, ang mahal kong si Chin Fei. Nung sinisiraan ako sa buong internet, siya ang humawak sa kamay ko. Sinabi niya sa akin na kaya ko. Kung wala siya, wala rin. Ang Zhang Yu ngayon. Gumanap na akong tambay, gumanap na kontrabida. Maraming nagsasabi, bakit lagi kang masamang tao? Gusto kong sabihin, tao rin ang mga kontrabida, may kaluluwa rin. Patuloy akong aarte, hanggang sa maalala ng mga manunood, ang bawat karakter, isang huling salita, para sa lahat, ng mga naghihirap pa rin sa ibaba. Huwag Sisuko, huwag Yuyuko, hindi nagsisinungaling ang pag-arte, hindi nagsisinungaling ang panahon, umarte ng seryoso, maging malinis na tao. Salamat sa inyong lahat, lahat. Ngayon, ipinagdiriwang natin si Zhang Yu bilang Best Actor, mula kay Hia hanggang kay Zhou Chao-sian. Gumamit siya ng kalahating taon para tapusin ang landas na inaabot ng iba ng buong buhay. Ang susunod na pelikula ay para sa iyo. Pasadyang ginawa, isang pelikulang kontrabida ang bida. Mamumuhunan ng 300 milyon. Ibibigay ang lahat para sa award. Kapatid, ikaw na ngayon ang alamat ng Hong Kong. Mula ngayon sa lugar na ito, sino ang hindi magbibigay ng respeto sa iyo? Ang basong ito ay para sa inyong lahat. Kung wala ang Hia ni Direk Wang, kung wala ang Zhou Chao-sian ni Direk Mai, kung wala ang walang sawang suporta ni Chin Fei, kung wala ang tulong ninyong lahat, hindi ako aabot sa araw na ito. Salamat sa inyo. Mabuti. Parang isang panaginip lang. Hindi ito panaginip. Ito ay hakbang-hakbang nating nilakad. Sa hinaharap ikaw ay magiging isang international superstar. Mas maraming tao ang magkakagusto sa iyo. Zhang Yu. Sa puso ko, ikaw palagi ang una na naniwala sa akin. Mahal, ayoko nang maghintay pa. Chin Fei, unang beses kitang makita, isa kang sikat na artista sa itaas. Ako ay isang hamak na extra, hindi mo ako minata, tinulungan mo akong maglabas ng pahayag, tinulungan mo akong makipag-ayos sa talent fee, sinuportahan mo ako sa dilim, sinuportahan mo ako patungo sa liwanag, sinuportahan mo ako mula sa alikabok hanggang sa bituin. Sa natitirang buhay ko, gusto kong hawakan ang kamay mo, maglakad sa bawat daan, pakasalan mo ako, pwede ba? Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Pumapayag ako, pumapayag ako. Zhang Yu, pumapayag ako. Mabuti.